Mahilig ka ba manood ng balita sa telebisyon? O kung may Facebook account ka na higit 8 taon mo nang ginagamit? Dahil ang ating video for today ay maaring napadaan noon sa iyong newsfeed dahil ito ay nag-viral sa social media. O maaring napanood mo sa telebisyon dahil napabalita ito sa buong mundo. Ito ay ang paglubog ng barkong MV Sewol ng South Korea taong 2014. Kisin ay nasawi ng higit 300 katao na karamihan ay panay kabataan. Paano nauwi sa trahedya ang paglalayag? Sino ang responsable sa pangyayari? Sa South Korea pa rin, sinapubliko na ang isang video na kuha sa nangyaring paglubog ng barkong Sewol sa South. Taong 2014, buwan ng April 15, naglayag sa karagatan ng isang cargo vessel na Dura Ace. Ito ay minamaneho ng kapitan na si Mr. Moon Ye-shik. Bandang 6:40 ng umaga ay napadaan ang Dura Ace vessel sa zona na kontrolado ng Jindo BTS o Jindo Vessel Traffic Service Center. Anumang barko ang mapadaan sa zona ng Jindo ay kinakailangang i-report ang pinanggalingan at destinasyon gamit ang radyo o VHF radios kung tawagin. Ang Jindo BTS ay ang sentro ng komunikasyon sa karagatan na malapit doon. At mayroon ding AIS tracking system o automatic identification system ang bawat barko. Ito ay maihahalin tulad sa GPS ng isang cellphone na kung naka-off ang GPS ay hindi matatrack ang iyong lokasyon. Sa AIS system ay ganun din. Kapag binower off ng BTS ang AIS ng isang barko na siyang nagkokontrol sa AIS ay hindi rin matatrack ang lokasyon nito at hindi makikita sa radar kahit ang posisyon at ang ruta ng isang barko. Sa makatuwid, ang AIS ay ang sharing of information ng barko sa isa't isa, tulad ng kani-kanilang posisyon at ruta upang maiwasan ang banggaan sa karagatan. 8:15 ng umaga napansin ni Kapitan Moon sa kanyang radar na mayroong isang barko ang nag-overtake sa kanilang kanan. Ibig sabihin ay nakabukas ang AIS ng barkong iyon, kaya ay nakita agad ng kapitan ang posisyon nito. Nang silayan niya ito sa bintana, ito ay isang pampasaherong barko, ang MV Sewol. Binaliwala lamang ito ng kapitan at muling nagmonitor sa radar. Nang lumagpas ang Dura Ace vessel sa dalawang island ng Maenggol Channel, ay mayroong napansin sa kanyang radar ang kapitan. Sa hindi kalayuan, bandang unahan, mula sa kasalukuyang posisyon, malapit sa island ay mayroong isang barko na hindi mawari kung ito ba ay papalapit sa kanilang lokasyon o iikot sa kanilang harapan na maaaring bumangga sa kanila anumang oras. Kaya ay kinailangang tawagan ito ni Kapitan Moon upang ipaalam sa nasabing barko. Ngunit sa mga oras na iyon ay biglang naglahong parang bula ang AIS ng barko. Kaya ay hindi ito makontak ni Mr. Moon sa radyo. Maya-maya nga ay tumunog ang radyo ni Kapitan Moon at ang nasa kabilang linya ay ang Jindo BTS Center. Ipinaalam ng ahensya kay Mr. Moon na ang pampasaherong barkong MV Sewol sa kanyang unahan na may layong 2.1 miles ay papalubog. Makipagtulungan umano sila sa pag-rescue kaya ay agad na sumang-ayon ang kapitan. Sa kabilang banda ay naisip ni Mr. Moon na ito nga ay marahil ang barkong kanyang nakita sa radar na biglang nawalan ng AIS signal. Sa kasamaang palad, hindi maaaring makalapit ang Dura Ace vessel sa pagpalubog na barkong MV Sewol sa kadahilan ng maaari itong magdulot ng panibagong aksidente ng banggaan. Kaya ay nagpaikot-ikot muna ang Dura Ace vessel sa paligid ng barkong MV Sewol at handang i-rescue ang makikitang lumalangoy papalayo sa barko. Tumunog muli ang radyo ni Mr. Moon. Pinakikinggan lamang niya ang usapan mula sa barkong MV Sewol at Jindo BTS. Panay tanong ang tauhan ng barkong MV Sewol sa Jindo BTS Center kung kailan dadating ang Coast Guard at hindi napigilan pa ni Mr. Moon ang sarili at sumingit na siya sa usapan. At nagbigay ng babala si Mr. Moon na sa halip umano maghintay ng rescue mula sa mga Coast Guard ay mas mainam na evacuate na mga pasahero papalabas ng barko. Pasuotin lamang umano ng life vest at hayaang lumangoy papalabas. Sa ganoong paraan ay madali marirescue ang mga pasahero. Naghintay si Mr. Moon. Ngunit walang ginawang aksyon ang mga trabahador ng barko. 50 minuto bago lumbog ang barko, dumating ang Coast Guard. Hindi man lamang nag-anunsyo ng evacuation para sa mga pasahero. Sa halip, ang unang naging operasyon ng mga ito ay ang pag-rescue sa mga trabahador ng barko na ayon sa mga nakaligtas ay tila pag-aabandona sa mga pasahero. Habang sa loob ng barko ang mga estudyante ay
30 minuto bago lumubog ang barko, muling tumunog ang radyo ni Mr. Moon. At maraming barko ang nais tumulong sa pag-rescue, kaya ay naalam ng mga ito ang eksaktong lokasyon ng barkong MV Sewol. Ngunit panay mali-maling impormasyon ang binibigay ng Jindu BTS na tila may mali. Kaya ay makailang beses tinama ni Mr. Moon ang sukat at layo at nagmamadaling tinungo ng iba pang mga barko ang MV Sewol. 26 minutes nang ang barko ay tuluyan ng tumagilid. Ngunit ang mga nasa labas pa lamang na barko ang nare-rescue. Paano na kaya ang mga nasa loob? Ang mga pasahero sa mga oras na iyon ay kanya-kanya na ng pag-eskapo upang makalabas at makalayo ng barko. Hanggang bakit panay estudyante ang sakay ng barkong lumubog? Saan patungo ang mga ito? Dumako tayo sa eskwelahan ng Danwon High School mula sa Ansan City ng Gyeonggi Province ng South Korea. Nagkaroon ng school field trip ang nasabing eskwelahan taong 2014, April 15, na dinaluhan ng nasa 325 na estudyante plus 14 na mga guro. Mula Incheon Harbor patungo sanang Jeju Island ang barkong MV Sewol habang masayang naglalayag ang mga estudyante, ngunit hindi na nga ito nakarating pa sa destinasyon. Konklusyon ng gobyerno. Ayon sa pag-iimbestiga ng gobyerno sa kahabaan ng North Byongpungdo, sa oras na 8:58 ng umaga ay nagkaroon ng distress signal o pagluluko ng barko dahil sa biglang pagkanan nito na nagdulot ng pagkalaglag ng mga kargang container ng barko. Sa makatuwid, ang biglaang pagkanan ng barko ang nagdulot ng aksidente at iyan ang konklusyon ng gobyerno. Ang konklusyon ng isang direktor. Isinapelikula ang pangyayaring ito sa pangunguna ni direktor na si Kim Ji-yong. Una ay gumawa ang kanyang team ng pangunahing investigasyon gamit ang mga balita sa telebisyon upang masiguro na tama ang pangyayari na ibabahagi. Ngunit tila may pagtatakip ang mga balita sa tunay na nangyari. Ayon sa mga saksing pasahero na nakaligtas sa trahedya, nagsimulang magloko ang barko bandang ikapitola pa lamang ng umaga nang ang barko ay tila nabangga sa isang matigas na bagay na hindi maipaliwanag at ito ay nagsimulang magpa-zigzag-zigzag ng takbo. Bandang 8:30 ng umaga, base sa paunang investigasyon, ay may posibilidad na lasing ang kapitan ng barko ng mga oras na iyon. Upang makaiwas na sisihin sa nangyari ay napakaraming ebidensya ng pagtatakip. Una ay ang oras na nagloko ang barko. Ito ay ikapito ng umaga na nagsimula, ngunit ang deklarasyon ng gobyerno ay 8:30 ng umaga. Ikalawa ay ang paiba-ibang testimonya ng kapitan at mga trabahador ng barko. Ikatlo ay ang matagal na pagdating ng Coast Guard. Ikaapat, ang pinaka-nakakilakilabot ay ang hindi pagdeklara ng pag-evacuate sa mga pasahero, lalo pa ang mga nasa loob na naiwan. At marami pang iba, ngunit panglima at ang pinakakahina-hinala ay ang pagkawala ng AIS data information mula sa Jindu BTS sa oras na 8:48 hanggang 8:52 ng umaga kung kailan ang barko ay biglang kumanan. Ngunit paanong nalaman ng otoridad na papalubog ang barko sa mga oras na iyon? Ang kaliwang angkor ng barko. Sa malalimang pag-iimbestiga ay wala nakita anumang tama ng kahit ano ang ilalim ng barko na maaring magdulot ng pag-alog nito. Ngunit mayroon isang bagay na napansin ang grupo ni Director Kim. Ang angkor ng barko. Sa kanan ay naroon, ngunit ang kaliwang angkor ay nasaan. Ito ay nawawala. Ngunit paglipas ng araw ay inamin ng ministro ng mangingisda at karagatan na kanila umano'y pinutol ang kaliwang angkor ng barko.
Ngunit mayroon tila kakaiba. 2 buwan bago nangyari ang trahedya ng barkong Sewol ay pininturahan ang kabuuan ng barko ng kulay puti at kulay itim naman ang mga angkor nito. Ang angkor ay parang preno ng sasakyan. Pero ito ay ginagamit lamang pangkapit sa ilalim ng barko kapag ang barko ay nakaparada upang hindi ito umandar at hindi matangay sa alon ng dagat. Ngunit ang kulay ng angkor na nakuha sa barkong Sewol ay kulay kalawang. Ang mabilis nitong pangangalawang ay nagsasabing ginamit ng matagal ang angkor na wala ang kulay itim na pintura nito dahil sa pagtatagpo ng hangin at tubig dagat kaya ito ay mabilis na nag-oxidize at kalawangin. Ngunit pilit itong itinatanggi ng kapitan ng barko. Hindi umano niya ginamit ang angkor habang naglalayag. Mga biktima. Ang sakay ng barkong MV Sewol ay nasa 476 na mga pasahero. Karamihan ay mga high school student na nasa 328 mula sa Danwon High School. 14 na mga guro, kapitan, engineer at mga trabahador. Ngunit sa kasamang palad ay 172 lamang ang nakaligtas. 306 ang nasawi at 250 doon ay mga estudyante. At 5 pang katawan ang hindi nahahagilap. Taong 2015, buwan ng Nobyembre nang makasuhan ng kapitan ng barko na si Lee Jun-suk na panghabang buhay na pagkabilanggo. Gayon din ang mga trabahador ng barko ay kinasuhan din. Maging ang may-ari ng barko na si Mr. Yu Byung-un ay kinasuhan din. Siya ay naging parte ng administrasyon ni Miss Park Geun-hye, ang presidente ng South Korea ng panahong iyon. Taong 2017, nang mailikas na ang buong barko ng MV Sewol mula sa karagatan, ay lalong tumibay ang mga konklusyon ng grupo ni Director Kim. Sa pamamagitan ng dashcam ng bawat sasakyan, ang galaw ng mga sasakyan, gayon din ang mga gamit at ayon sa mga naranasan ng pasahero ay nagsabi na pihit sa kanan ay mayroong bagay na humila pakaliwa sa barko. Bakit nga ba lumubog ang barkong Sewol? Mula sa Ucheongdokgunsun, sa Uido Mamuldo, sa Maengo Channel, hanggang sa Byongpungdo Island. Ang dahilan ng paglubog ay isang bagay lamang, ang kaliwang angkor. Sa makatuwid, sa pagkanan ng barko ay sumabit ang kaliwang angkor sa ilalim ng bedsi, kaya ay napakaliwa muna ito bago pumihit ng kanan na nagdulot ng aksidente. Malinaw na hindi ang biglang pagkanan ng barko ang sanhi ng aksidente tulad ng konklusyon ng gobyerno. Paano nga ba maisasalba ang iyong buhay sa ganitong sitwasyon? Una ay alamin ang mga exit ng barko sakaling magkaroon ng aksidente. Ikalawa, iligtas ang sarili at ang mga taong posibleng kaya pang iligtas. Ikatlo, magsuot agad ng life vest. Ikaapat, lisanin palabas ang barko. Lumangoy kung kinakailangan at kung mayroong bagay na matutungtungan ay gawin upang maiwasan ang pagkababad sa tubig. At sa labas ay maghintay ng rescue o Coast Guard. Pag iyong nasunod ang mga hakbang ay siguradong maililigtas ang ating mga sarili.